Lolo, ano po yung nasa noo mo? Bakit ka may cross na black? Nagsimba kami ng lola mo today, Benjo. Ash Wednesday kasi today. Ang alam ko, isasama rin kayo ng mama at papa ninyo mamaya. Lalagyan din po kami niyan? Oo, apo. Magkakaroon din kayo ng krus na abo sa no. Krus na abo? Para saan po ba yan? Halika kayo mga apo. Ipaliliwanag ko sa inyo. Oh, kayo rin, class! Bakit naglalagay ng krus na abo sa noo tuwing Ash Wednesday? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Silverlining 97. Salamat sa suggestion mo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit naglalagay ng krus na abo tuwing Ash Wednesday. At bakit sa simpleng abo, buhay ang libo-libong taon ng kasaysayan, pananampalataya at pagninilay. Across centuries, sa pagangat at pagbagsak ng mga sibilisasyon, may isang ritual na hindi nawala. Abo sa noo, mga salitang paalala ng kamatayan at panawagan sa pagbabago. Ito ang Ash Wednesday, ang tahimik na pintuan papasok ng Kwaresma. Pero linawin natin, hindi ito bigla na lang naisip ng simbahan. Ang paggamit ng ashes bilang simbolo ng pagsisisi ay mas matanda pa kaysa Kristyanismo. Sa Old Testament, paulit-ulit nating makikita ang abo bilang tanda ng pagdadalamhati at pagpapakumbaba. Si Job, sa gitna ng matinding paghihirap, ay naupo sa abo, hindi para magdrama, kundi para ipahayag ang kanyang pagkatao sa harap ng Diyos. Ang propetang si Daniel, sa panalangin para sa Israel, ay nag-ayuno at nagsuot ng sako at abo bilang tanda ng pagsisisi. At kung gusto nyo ng pinakasolid na example, pumunta tayo sa lungsod ng Nineveh. Nang balaan ni Propetang Jonah ang lungsod tungkol sa darating na kaparusahan, hindi sila nag-denial mode. Mula hari hanggang karaniwang tao, nagsuot sila ng sako, naglagay ng abo, at nagpakumbaba. Ibig sabihin nito, class, ang abo ay simbolo ng pagbabago, hindi ng kahihiyan. Wala kang dapat ikahiya kung may manuksuman sa iyo. Dinala ng early Christian Church ang simbolismong ito. Noong unang mga siglo, ang pagsisisi ay public at mabigat. Ang mga nagkasala ng malubha ay minamarkahan nito at dumaraan sa mahabang panahon ng penance bago muling tanggapin sa komunidad. By the 8th century, naging mas structured ang ritual. Ang abo ay ibinibigay sa simula ng Lent, simula ng paglalakbay pabalik sa Diyos. At noong 11th century, sa panahon ni Pope Urban II, naging universal practice na ito, hindi lang para sa makasalanan, kundi para sa lahat. Meaning, lahat tayo may kailangang baguhin. Kapag nilalagyan ng abo ang noo, maririnig ang mga salitang, "Remember that you are dust, and to dust you shall return." Hindi ito pananakot. Isa itong paalala. Limitado ang buhay, kaya pahalagahan mo. Maging mabuting tao ka, huwag mabuhay sa kasalanan at sumunod sa Panginoon. Ngayon, bakit krus ang hugis? Dahil ang abo lang ay paalala ng kamatayan. Pero ang krus, iyon ang paalala ng pag-asa. Sa krus, ang kamatayan ay hindi wakas. Ang kahinaan ay hindi pagkatalo. Ang abo ay nagiging tanda hindi lang ng pagsisisi, kundi ng posibilidad ng pagbabago. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang Ash Wednesday sa buong Kristendom. Mula sa malalaking katedral
ng Europa hanggang sa maliliit na kapilya sa Pilipinas. Hindi lang Katoliko ang gumagawa nito, pati Anglican, Lutheran at Methodist traditions ay yumakap sa ritual. Oo, may mga tumutol. Noong Reformation may nagsabing ritual lang daw ito, walang saysay. Habang sa panahon natin ngayon, may mga nagtatanong, relevant pa ba yan sa modernong mundo? Pero tingnan ninyo, mas visible pa nga ngayon. May tinatawag ng ashes to go. Sa mga lungsod, may pari o pastor sa kalsada, sa train station, sa sidewalk. Naglalagay ng abo sa noo ng mga taong nagmamadali. 1 minutong pahinga sa gitna ng chaos. At oo, may nagpo-post sa social media. May nagsasabing performative. Pero para sa marami, ito ay public witness. Isang paalala sa sarili at sa iba. May mas mahalaga pa kaysa deadline. Sa huli, hindi tungkol sa abo ang Ash Wednesday. Ito ay tawag sa kaluluwa. Tawag sa kababaang loob sa mundong obsessed sa pride. Tawag sa simplicity sa panahong sobra-sobra ang lahat. Tawag sa katahimikan sa gitna ng ingay. Bakit tayo nagpapalagay ng krus na abo sa noo tuwing Ash Wednesday? Hindi para magmukhang banal. Hindi para mag-flex sa social media. Hindi para magpataasan ng faith points. O kaya mag-TikTok or mag-hop sa trend. Kundi para maalala na tayo ay tao na may hangganan. At dahil doon, may responsibilidad na mabuhay ng may saysay. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan ninyo, class, ang abo ay madaling mawala. Pero ang tanong ay ito, ano ang babaguhin mo bago ito mabura? Dahil ang Ash Wednesday ay hindi tungkol sa kamatayan. Ito ay tungkol sa pagbabago habang may oras pa. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.